Pumalag si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa mga alegasyong nag-uugnay sa kanya sa mga questionableng flood control projects. False and malicious anya ang mga akusasyon na lumutang matapos sabihin kamakailan ni Senador Erwin Tulfo na may sinibak na pinakamayamang USEC sa buong mundo. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Binasag na ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang pananahimik matapos siyang mabanggit at iugnay ng ilang senador sa isyu ng mga kontrobersyal na flood control projects. Tinawag niyang fake news at malisyoso ang mga aligasyon laban sa kanya. At para itama ang mga naunang pahayag na siya ay nasibak sa pwesto, naglabas si Bernardo ng opisyal na sertipikasyon na inisyu ng DPWH Legal Service na nagpapatunay na wala siyang nakabinbing kasong administratibo. Nilinaw rin ni Bernardo na hindi siya suspendido o iniimbestigahan dahil nagsumite raw siya ng medical leave simula noong araw ng SONA ng Pangulo na Hulyo 28 hanggang sa October 27 para sumailalim sa physical therapy. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Pero paano nga ba naging laman ng mga balita ang pangalan ni Yusek Bernardo matapos ang SONA ni PBBM na tumutuligsa sa mga maanumalyang flood control project? Sa isang panayam sa radyo makalipas ang SONA, sinabi ni Senador Erwin Tulfo na kilala na ng Pangulo ang mga opisyal na nasa likod umano ng mga maanumalyang flood control project, kung saan marami anya dito ay sa mga island provinces sa Region 4B. Dito sinabi ni Sen. Erwin na isang USEC ang na-relieve at isinalarawang pinakamayamang USEC sa buong mundo. Ayon pa kay Sen. Erwin, ipauubayan na niya sa DPWH at sa Malacanang na pangalanan ito at ang mga opisyal na sangkot umano sa maanumalyang flood control project. Sa regular session ng Senado noong August 4, tinalakay ni Senador Jinggoy Estrada ang isyu ng pagbagsak ng Santa Maria Cabagan Bridge sa Isabela noong Pebrero, na hanggang ngayon ay wala pa niyang napaparusahang opisyal ng DPWH. Dito na nagsalita si Senador Amy Marcos kaugnay sa isa niyang USEC ng DPWH na natanggal sa pwesto. Ang balita ko, may isang USEC Bernardo na tinanggal sa pwesto. Hindi po lumalabas ang kanyang pangalan. Bagay na ibinalita ng agenda bilang update sa naunang pahayag ni Sen. Erwin noong weekend. Lumiham ang legal counsel ni Yusek Bernardo sa Bilyonaryo News Channel at pinabulaan ng sangkot siya sa anumang anomalya at walang pending investigation sa kanya. Naninindigan ng agenda na ang balita ay batay sa mga pahayag ng mga mambabatas. Sinubukan naming makipag-ugnayan sa DPWH pero wala pang inilalabas na pahayag ang nooy naka-medical leave na si Yusek Bernardo. Agosto 5, sa panayam sa Senado, kinumpirma ni Sen. Erwin na naka-leave si Yusek Bernardo at duda siyang makababalik pa sa pwesto. I was informed na nag-leave of absence po si Yusek Bernardo ng 3 months daw po according to one of my sources within DPWH. So I don't know kung marinig niyo ulit yung question niya. Kasabay ng paglunsad ng Malacanang ng isumbong sa Pangulo.ph website para sa mga flood control project sa ilalim ng kanyang administrasyon, may panawagan ng Pangulo sa lahat. Let's be circumspect about pointing fingers and shouting at people. Tignan natin na mabuti. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.